Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Unahin muna natin ang quick update sa dalawang Game 5 sa araw na ito. No Donovan Mitchell, Jarrett Allen at LeVert para sa Cleveland Cavaliers sa kanilang elimination game laban sa Celtics. Ang first half ay naging dikit kaysa sa inaasahan, lalo na sa home court na nga ng Celtics ginawa ang game na ito at napakaganda ng kanilang simula sa first quarter kung saan 6 na 3 points ang kanilang ginawa. Ngunit hindi nga kaagad sumusuko ang Cavs na kulang-kulang na nga ang lineup. Si Evan Mobley ay muling nagpapakita ng all-star potential. Ganun pa man sa fourth quarter nga ay sagad na ang Cavs at nangibabaw na ang talent ng Celtics at lumobo na sa double digits ang kanilang lamang hanggang sa tuluyan na nga nilang tinapos ang season ng Cleveland Cavaliers sa score na 113-98. 25 points, 10 rebounds, 9 assists, 4 steals and only 1 turnover si Jason Tatum. 22 points, 15 rebounds, 5 assists and 3 blocks si Al Horford, 18 points, 5 rebounds and 6 assists si Derek White Jr., 13 points si Holiday, 11 points si Peyton Pritchard at 11 points, 7 assists din kay Jaylen Brown. So dahil nga dyan mga kaibigan ay tuluyan ng aabante ang Boston Celtics sa Eastern Conference Finals at tulad yan ng inaasahan, mabibigyan sila ng konting pahinga at mas mapapahaba lamang ito kung may pagwersa ng Indiana Pacers ang Game 7. Sunod naman ay ang Game 5 ng Dallas Mavericks at ng OKC Thunder. Napakaganda ng simula ni Derrick Jones Jr. Literal na perfect, 6 of 6 shooting sa field and 3 of 3 naman sa 3-point line sa first half. Bumawi din si Doncic with 17 points, 6 rebounds and 7 assists sa first 2 quarters. At dahil nga dyan ay nabaon ng Mavs ang 10-point lead sa halftime at nalimit lamang nila sa 44 points sa first half ang OKC. Sa second half ay umabot na nga sa 18 points na lamang ng Mavs dahil lumalabas sa game na ito ang MVP version ni Luka Doncic for the first time sa series na ito hanggang sa hindi na nga talaga nakahabol pa ang OKC at nakuha ng Mavs ang 3-2 lead sa series na ito. 31 points, 10 rebounds and 11 assists si Luka Doncic at 19 points naman kay Derrick Jones Jr. Habang si Bronny naman ay natanong nga kung pangarap niya ba na maging kakampi ang kanyang tatay na si LeBron James. Ayon kay Bronny ay no, never nga daw. Ang pangarap niya daw noon pa man ay ang gumawa ng kanyang sariling pangalan at ang makapasok sa NBA. Never niya daw inisip na maglaro lang kasama ang kanyang tatay. Subalit na iintindihan niya nga daw na binanggit ito ni LeBron kaya naman na pag-uusapan ito, subalit yun nga daw hindi niya ito gaanong iniisip. Sa isang interview din ay sinabi niya nga na masaya na daw siya kung makakapasok siya sa liga kaysa sa isipin niya na magiging kakampi ang kanyang tatay. Patuloy lang daw siya na nag-iensayo at gusto niyang makita kung saan siya dadalhin ito. Binanggit niya din nga na mahalaga sa kanya na ilagay ang Bronny James narrative instead of being just LeBron James' son. So ayun nga po mga kaibigan, base sa mga sagot ni Bronny sa mga recent interviews ay mukhang mas gusto niya nga na mapunta sa team na wala ang kanyang tatay upang mas makilala siya bilang si Bronny James at hindi lang anak ni LeBron James. Ano ba masasabi niyo tungkol dito?